Alright guys, so ang topic naman natin ngayon is about interactions. So, ito yung part 2 ng ating event listener. So, let's start. So, ito makikita niyo naglagay ako dito ng H3 na interaction. So, as title ng ating or yung topic natin today. So, dito magki-create lang ako ng buttons na may click me na value dun sa pinaka element o yung inner text natin yan. So, yan. So, maglalagay ako dito ng event na gusto ko pag nag-click tayo, console log. Yan. So, una gawin natin is, syempre, mag-create tayo ng function for specific event. So, let's say, button click or handle click na lang. Yan. And then, yung ating function na. Tapos, dito, lagay natin yung console log na click. Ngayon, ipapasa natin to sa attribute. Again, na-explain ko na siya before sa video natin. And kung gusto niyo mapanood, syempre, panoorin nyo. Para malaman nyo rin kung paano. So, anyway, balik tayo. So, gamitin natin yung event listener na on click. So, ibig sabihin, kapag click natin tong button, tatawagin natin yung function. O, ibig sabihin, magti-trigger tong si handle click at saka maglalag si etong click na message doon sa ating console. So, try natin. Lagay natin siya dito sa my curly braces. Again, is dynamic. And then, tingnan natin kung ano magiging result. So, punta tayo sa my console log. Yan. So, dapat pag click daw natin to, lalabas yung etong click sa console log. Yan. Testing natin. Click natin. Click me. Click me, click me, click me, click me. So, ayun, gumagana naman siya, guys. Yan, click me, click me, click me. Yan. So, paano naman sa mga input, Sir DevIt yan? Ganito pag sa mga inputs. So, ayan. Create lang tayo dito ng input element. Yan, na may text, syempre text normal. Then, yung placeholder na enter a message. So, let's say, enter a message na. Yan. So, check muna natin kung magdi-display siya. Yan, meron naman. So, yan, nagta-type tayo. Ngayon, gusto natin ma-capture yung bawat type natin. So, let's say, ang goal natin is kapag nagta-type tayo dito, nagdi-display dito sa my console natin. So, paano natin gagawin yun, Sir DevIt yan? So, clear lang natin yan. And then, punta tayo sa ating code. Ngayon, gawa tayo ng function to handle na naman yung panibagong event. So, syempre, yung event natin, iba naman dito sa may click. So, hindi naman click yung gagawin natin. So, create tayo ng handle input naman. So, ibig sabihin handle input. So, kapag nag-input tayo, nag-type tayo doon, ayun yung event. So, yan. Ngayon, console log natin yung input. So, ito ay debug muna. So, testing muna natin kung gumagana na yung event natin. So, ganito mag-debug guys. So, wag muna tayo dire-diretso. So, magdaan muna tayo sa basic. Gusto mo natin, alamin natin kung napapagana ba natin yung function. So, ganun ang tamang pag-develop guys. Or pag, sabihin natin tamang pag-code. Yung best practice natin. So, debug and tsaka natin i-diretso. So, ibig sabihin, himay-himayin lang natin yung bawat process. So, wag tayo magmadali na, i-diretso natin, di porket alam na natin, dire-diretso lang. So, mas mabuti ang best practice talaga is himay-himayin natin yung process. Yan. So, anyway, balik tayo. On change naman dito. So, ibig sabihin on change, whether change yung ating value. So, ayun yung ginagamit dito para makuha natin yung ma-capture natin yung ine-enter doon na text. So, yan. Handle input. So, tingnan natin kung mag-input na ba talaga. So, browser. So, clear natin to para malinaw. So, button, test natin. Okay naman. And then, ito. Yan. So, as you can see, yung input na ay lumalabas sa log. Which is, ayun yung nilagay natin dito sa console log. Ngayon, nakukuha na natin yung value, yung event. So, ibig sabihin, gumagana na yung event. Ngayon, paano naman natin kukunin yung value? So, yung goal natin is yung value.
So, dito sa parameter o yung pinaka parameter ni handle input, ilalagay lang natin dito yung event or E kung gusto niyo mas maikli. So, event para mas malinaw. Event. Ngayon, gusto natin kuhain yung value. So, ilagay natin siya sa variable, himayin natin. So, again, bago natin ilagay, tignan muna natin yung event pala. Yan. So, tignan natin kung ano yung event na yan. Ano yung pinapasa natin doon. So, automatically, kasi kapag ganito nilagay natin function, so, yung anonymous function, ganyan lang. So, automatically, may pinapasa na siya dyan na event. So, sa function na to, automatically nakalagay na doon sa parameter yung event. No? So, try natin. Yan, makikita nyo, nag-change ako, 'di ba? Ngayon, buray natin. Type ako ng isa lang. So, ayan, lumalabas yung mga properties doon na yan, kung ano yung input na yun, ano yung mga attributes niya, ano yung mga prototypes niya, yan, and then mga properties yan, and so on. Yan, ayan, makikita natin yung pinaka-ano niya, actual, ano niya, sabihin natin na characteristics niya. Yan, nandyan lahat yan, pati yung mga, ayan, yung mga timestamp. So, yan. Ngayon, nakuha na natin. Ngayon, anong gagawin natin? Kukunin natin yung value. So, pag kumukuha tayo normally, di ba, ng value sa may DOM. So, balik tayo sa fundamental, sa basic. So, pag kumukuha tayo ng value sa isang element, so, gumagamit tayo, di ba ng target.value. So, dun sa may, sa input, sa input type. Kasi kung dun tayo sa element lang na, let's say, P, paragraph na yan, span, or div, ang kukunin lang naman yan is yung text content. Yun, ganun. So, iba sa input, di ba? That value. So, ngayon, kuhain natin yung target. So, makikita naman natin yung target na yan dito sa may properties niya. Yan, target. Yan, di ba? Target. Yan. Ngayon, hanapin natin yung value. Tingnan natin kung nandun ba yung value. Yan, sorry. Yan, hanapin natin yung value. So, as you can see, walang mga events. Yan, balik tayo. So, ito yung value. Yan. So, meron doon J. Yan. So, naka-collapse lang. J. Diba? So, J nilagay natin ngayon. Bagawin natin. Let's say, Ichan. So, dito tayo sa last. Kasi, naka-capture na bawat enter. So, target.value. So, span ulit natin. So, Ichan yan. Diba? Ganun. So, kunin natin yung value. Value. Kung ito na ba talaga. Ngayon, balik tayo. Then, type natin ulit. Empty string kasi. Ayan. Nakukuha na natin. Walang laman. So, type natin yan. Ayan. So, nag-work na yung ginawa nating event or function. Ngayon, syempre, since nakukuha natin siya, simplify naman natin siya. Ngayon, lagay natin siya sa value. Yan. So, lagay natin dito yung value. Directly na. Yan, balik tayo dito. So, clear. Yan, type to. Same lang naman. So, ngayon, syempre, kailangan simplify na naman. So, or sabihin natin medyo may may konting advance lang. So, kailangan natin mag-destructure para directly makuha natin yung value. So, ganyan lang din yun. So, may name dito, name. So, meron name yan sa mga like attribute, kinukuha natin attribute name. Let's say, message yan. Ganyan. So, alam niya rin na yung attribute na yon is kung ano yung name na yon. So, balik tayo sa code, sa browser, type natin. So, alam niya na message yan. Diba? Yan. So, as you can see guys naman, nag-work naman yung ating event sa input. Ngayon, since nag-work na yan, sa susunod na video naman, ipapakita ko naman paano natin i-store yan sa mga variable. So, paano natin i-store yan sa mga variable. So, see you next video guys.